5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Tutukan subong nga Webes. Mga PUJ driver kag transport group nagrally sa pila ka lugar sa Western Visayas kag Negros Occidental. Pagbawi sa presidente sang fare increase, ginkadismaya sa mga transport group. Tiangge kag balay sa Bacolod City ginsulos ang duwa ka kawatan. Cellphones kag 6,000 pesos nga cash nataban. Pagdabog sang basura kag layang nga dahon ginatumod rason sa nagluntad nga grass fire sa Haro kahapon. Pagpasaka sa Alert Level 3, isang bulkan kanlaon ginatunan pa sang OCD NIR. Kag baka sa Miagaw, Iloilo, naghatag sang dobleng grasya bangod nagbata sang duha. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang nga balita, insigida nga solusyon sa krisis sa mataas nga presyo sang gatong, ginapanawagan sa mga nagprotesta nga drivers ng jeep sa Western Visayas kag Negros Occidental subong nga adlaw. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Dululungan nga naghublag protesta ang mga PUJ driver kag pila ka transport group sa Iloilo City subong nga adlaw bilang pag-ugyon sa nationwide transport strike. Nagtipo ng mga grupo sa tubang sa UP Visayas Iloilo City Campus, subong man sa Iloilo Provincial Capital, Tagbak kag Ungka Terminal. Panawagan sang grupo, untato na ang oil price hike. Dapat man ibasura ang oil deregulation law kag suspendihon ng excise tax. Nga ginapasugtan nila mag-overprice sang masobra na 50 pesos ang mga gasolinahan. So pwede yung manduan pagi sa pagpasuspenda na isang oil deregulation law kung seryoso sila nga solusyonan ang ining problema. Nagasinggita naman ang ibang nga nagupod sa rally nga dayuno ng sakaplete. Matapos inigin suspende ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ako nga buligdan na sa bisan dugang na sa Tugong Trudo. Wala ka na ginansyawon na makasapin-sapin nga bisan sa pisos na. Sunod sa nagrally, 70% sang PUV units sa Iloilo City ang naguntat biyahe. Apang sa obserbasyon sang news team, normal man ang pampubliko nga transportasyon sa syudad. May gin-deploy naman nga standby vehicles ang Iloilo Provincial Government para masiguro nga wala sila sang empleyado nga mas stranded. Istoryahan pa kung padayunon ang kasubong nga hublag protesta buwas. Nangin mataway naman ang rally sang progresibo nga grupo sa crossing Banga, New Washington, Saklan. Gilayon nga solusyon ang panawagan sa mga ini sa gobyerno agud hindi na mataman ang mga kubos. Sa northbound terminal sa Bacolod City naman nagtipon ang pila ka transport groups sa Negros Occidental. Pahayag sa mga nagpasakop, hindi solusyon ang fuel subsidy sa problema sa nagataas nga presyo sang gatong. Upod kay Hans Diserto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Samtang pagbawi ni PBBM sang fare increase, ginkadismaya sa mga PUJ driver kag mga transport cooperative. Association of Taxi Operators in Panay. Posible magauntat biyahe kung wala sang saka sa flag down rate. Si John Sala nakatutok. Preparado na kunukuntani kahapon ang Western Visayas Transport Cooperative. Ginpreparar na ang pag-iprenta sang fare matrix kag mga dokumento para sa ginapaabot nila nga saka sa plete. Gani daw na murag-muragan kuno sila sang nabatian ang pahayag sang presidente. Kaya inutos ko sa DOTR na suspendihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter. Kapon doon dismayado kita, doon inabot kita kay Brother Kapon, no? Dudogin pasaka kami ni Presidente sa kapayas kaging tapas. Natabo sa mon subong ulubos kami sarurot kay dalom. Dugang paniparkon kung magapadayon pang ila pagbiyahe nga wala sang dugang sa plete, posible nga amat-amat sila nga magabuhin sa mga unit nga nagabiyahe. Basi ba niksik makuha kami 50% na lang. Oh. Pag hindi bagid na yan na namon makaya bagid ya, 30%.
Si Darlene nga tagaharo nalipay nga wala na dayon ang pagpatuman sang saka plete apang naluoy man kuno sa mga driver. Disbintahan naman sa mga driver kay kaluoy man sa ilang ang ilang income kulang pa ihatag nila nga arkila sa ilang salakyan Sa pagkamatuod lang suno sa driver nga si Ludifico, hindi man kuno sila magmilyonaryo sa piso nga dugang sa plete, gani kuntani kuno ginbuligan man sila sa gobyerno. Kakalain niya siyempre bulig mo na sa amo ng isa kapasero piso mo. Ang pila ka mga driver sa Bacolod City dismayado man sa wala na dayon nga saka sa plete. Miyado gid dapat man lang yung ginaya mo saka ang plite. Ang krodo ka saka kami okay lang mga po pigado gid. Pila na ginansya namon dalo namon sa pamilya namon man. Samtang nagakabala ka man ang Association of Taxi Operators in Panay nga mabasura man ang ilang ginahinyo nga saka sa flag down rate sa mga taxi. Halin sa 50 pesos nga flag down rate, ginahinyo sang atop nga dugangan sang 25 pesos ang flag down. Posible nga mag-untat piyahe man sila sa madason nga semana kung hindi ini maaprobahan. Kung amo ina nga plastada, mabiyahe ka pa ihan, haiti biyahe ka pwede ka. Pareho man ang sentimiento sa mga tricycle driver. Ang biyahe lang kapigado pa dati kasi saka sang gasolina. Sakto lang sa gasolina ang makita mo. Suno sa LTFRB 6, temporaryo lang ang deklarasyon sang presidente. Kag padayon pa pagpakita sang ahensya sa mga sarang ibulig sa mga apektado nga PUV driver. Rest assured nga ginaubragid tanan sang Regional Office 6 ang mga kinahanglan nga ipaabot sa aton central office ang tanan nga ginapangayo sang aton nga ahensya dito sa babaw nga mga data agud nga ma-fast track ang tanan nga mga bulig. Upod kay Cerido Duque, John Sala. One Western Visayas. Mga kapuso Tiangge kag balay gin kawatan sa Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Mga cellphone kakwartan na taban. Si Aileen Pedreso nakatuto. Sa kuwas ng CCTV, naglabay ang motorsiklo nga ginamaneho sang nakaitom nga t-shirt nga lalaki. Nakabodit naman ang isa pa ka lalaki nga angkas. Nagpondo sila sa atubang sa isa ka baligyan kag nagsaylo sa piyak nga Tiangge. Diri na nagkuha sang lamesa ang isa ka sospek, nagsaka kag gintabunan ng CCTV sang Tiangge. Wala na nakuhaan sa CCTV ang pagsulod sa Tiangge. Nakibot na lang ang tag-iya nga bukas na ang kandado sa Tiangge. Tulog kami kay natabo to guro mga kagahon. Diri sila nagagip. Saka. Binluak nila akong bertahan ko sa Tiangge. Tagang lako di sa akong nga kay password na akong nga kandado na nila na open. Nataban sa mga kawatan ang 6,000 pesos nga benta sa Tiangge. Ginsulod man sa duha ka sospek ang kaiping nga balay. Nakawat nila ang duha ka cellphone. Git na way na mo nalipatan na mo black ang kandado. Pagbugtaw na mo ang ngita mi cellphone way na ang abli na ang git. Natumod na sa kapulisan ang mga sospek nga nakuhaan sa CCTV ang ilang mga nawong. Posible ma'am, duwagin na silang gapda na permi, pero ang isa ma'am may ara sa amon nga record. Ang isa may ang sa record ang mo di pangawat man ang previous niya nga case. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso. One Western Visayas. Mga kapuso dako nga sunog nagluntad subong lang nga hapon sa La Paz, Iloilo City. Ibaloon naton ang pinakauli nga sitwasyon upod kay John Sala live sa Barangay Gustilo, La Paz. John? Jert ginlamon sang kalayo ang 15 tanan ka mga pamalay diri sa Barangay Gustilo, La Paz sa sunog nga nagluntad pasado alas 2 subong nga hapon. Human sa light materials ang mga pamalay kag mamadlos ang hangin. Rason nga madasig nga naglapta ang kalayo sa mga kaingod nga balay. 12 kabalay ang reported nga totally gutted samtang 3 naman ang partially damaged. Base sa payag ni punong barangay Francisco Gaspar Jr., matulog kuntani ang tag-iya sang balay nga ginhalinan sang kalayo apang bangod madamo sang lamok gintutdan sini ang isa ka egg tray. Nahulog sa lamesa ang nagakalayo nga egg tray kag naglabot sa iban nga mga gamit sa sulod sang balay.
Apang sa karon, Jert padayon pa ang investigasyon kag verification sang BFP sa ginhalinan sang kalayo kag sa danyos nga ginbilin sang sunog. Temporaryo naman nga nagatinir sa karon ang mga nasunugan sa barangay hall kag sa simbahan. Wala man sang reported nga napilasan sa nasambit nga insidente. Yari Jert, ang interview ta sa isa sa mga nasunugan kag sa punong barangay sa Gustilo, La Paz. Pagtutod dyan, kinubutang ito sa lamisa, ganina palig ko sa hangin. Di problema, ang itupaan sang itlog to nga do karton ng light material, amo to nga dako ang sunog. Wala gid kami, amo na lang nibilin, kana sok-sok namon, wala gid wash out gid kami. Kay kami bilin, bisan pabilis namon gamit wala gid. Jert, yara naman sa karon ang mga personnel sang CSWDO sa Barangay Hall sang Gustilo, La Paz agod nga i-assess kag buligan ang mga nasunugan. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, Kapuso John Sala. Mga kapuso, ginatunan pa sa Office of the Civil Defense Negros Island Region ang posible pagpasaka sang bulkan kanlaon sa Alert Level 3. Isa sa ginabasihan amo ang 3 ka beses na nga moderately explosive eruption sang bulkan halin sa Pebrero tubtob Marso. Ginalantaw pa kung may dugang nga seismic activities ang bulkan. Base sa updates ng PHIVOLT sa OCD-NIR, hugot nga ginabantayan ang pagnubo sang sulfur dioxide emission nga nagaresulta sang pagbara sang alagyan sang volcanic gases. Ang advice ng PHIVOLT kay medyo frequent ng moderately explosive eruptions yan. Kung maging strictly technical sila sa mga parameters sa mag-escalate sa alert level, tani hara na kita sa alert level 3. Galing din na nakalibrate na nila pagkasaka sa alert level kay government considerations. Bantaya. Baka sa Miagaw, Iloilo naghatag sang doble nga grasya bangon nagbata sang duha sa pagbalik sang One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, kamusta ang pag-budget niyo subong? Para makamenos, yari ang pila ka discard tips para makatipid sa gatong halin sa isa ka automobile expert. Sa aga, magpagas bangod mas solid ang fuel, hindi puro fumes. Kung may budget, mas maayo man nga magpa-full tank sa baylo nga utay-utay. Ini bangon naga-evaporate ang fuel sa sulod sang tangke, ilabi na kung may space pa. Kung nagamaneho, chill ride lang kag likawan ang gulping nga pag-arangkada kag preno. Ang aircon naman sang salakyan, okay na ang 22 to 25 degrees lang. Importante man nga yara sa maayong nga kondisyon ng salakyan. Dapat insakto ang tire pressure kag regular ang pagpa-tune up kag change oil. Ang LTFRB magapagwa man sang official guide kung paano makatipid sa fuel consumption. Sa iban pang balita, presyo sang abono sa Negros Occidental nagsaka sa masobra 300 pesos kada sako nga ginatudlo bangod sa pagmahal sang gatong. Si Aileen Pedreso nakatutok. Nagakinot anay sa paggamit sang abono sa iya mga pananom nga tubo si Arnold. Wala na kuno siya sang inugdugang sa iya budget, humalin sang nagsaka ang presyo sang abono matapos nga nag-umpisa ang pagmahal sang gatong. Imbes nga ga-apply sila sa anong kabag, nag-apat na lang. Kinot-kinot lang para mapaigo sa isang hektarya ang 4 kabag. Sa monitoring ng Sugar Regulatory Administration, nagsaka na sa 2,000. Tubtub 2,200 pesos ang kada sako sang abono halin sa 1,700 pesos. Every week kasaka siya sa last 250 sobra na siya 300 something ang saka sa abono. Ang shipping bala napakadto sa aton. Posible man maapektuhan ang supply sang kalamay bangod sa pagmahal sang abono sunod sa SRA. Ang aton pagpadako sang aton tubo mo gid na maapektuhan niya kay ang aton pag-abono. Ang iban guro bas hindi nakapangabono tapos tiyan mo na ang aton production malubo gini so tungod sina sang pagkamahal sang aton sang fertilizers. Ginarekomenda sang SRA sa mga mangunguma nga maggamit sang organic fertilizers.
Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, finals ang 400-meter dash secondary boys nangin Masandukot, probinsya sang Iloilo, padayon nga nagapanguna sa ikatlong adlaw sang Wivra Meet 2026. Si Kim Salinas nakatutok. Nangin makahalawat-hawat ang nanginhampang sang Division of Aklan kag Iloilo sa 400-meter dash secondary boys category sa Wivra Meet 2026 sa Pasig City kahapon. Sa video, makitaan nga sa uli nga 100-meter, medyo malayo na ang abanse sang atleta sang Iloilo. Apang sa uli nga 50 ka metros, nakalagas ang atleta sang Aklan. Tubtob nga sa uli nga segundo sang nakalabot sa finish line, wala pa nahibaluan kung sino ang nagdaog. Apang sa opisyal nga resulta, nakuha ni John Del Rosario sang Aklan ang gold medal sa time nga 49.07 seconds. Samtang silver si Kian Labar sang Iloilo nga nakakuha sang 49.14 seconds. Sunod sa 16 anyos kay grade 11 student nga si John, wala gid dinadulaan sang paglaom nga malaga si Kian. Apat kuno katuig na sakripisyo ang bit-bit sini. Dala ang handom na makalabot sa 11 sini nga palarong pambansa. Kasi may lakas pa ako kasi natira nun sir. So kung umusin lahat, sobrang saya sir dahil napatunayan ko na yun. Kasi matagal ko na pangarap so makatapak na pagkakas. Sa ikatatong adlaw sang hinampang, 348 ka gold, 350 ka silver, kag 486 ka bronze medals ang napang award. Magalawig pang hampang tubtob sa Sabado. Nagpakita man sang abilidad sa pagsaot kag dance moves ang mga estudyante sa ginhiwat nga dance sports competition sa Pasig City Arena. Damo pa kita sa pang like may archery pa kita, may harness, athletics, badminton. Kumadamo pa ini siya, tama pa ka early to tell kung sinugid ang magapanguna. Nagapanguna sa gihapon ang Division of Iloilo nga may 51 ka gold medals. 29 naman ka gold medals ang nakuha na sang Iloilo City sa pangaduwa nga pwesto. Pangatlo naman ang Aklan nga may 21 ka Bulawan nga medalya. Upod kay Hans Tiserto, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Pagpangdabok sang basura o kunlaya nga daon posible rason sa nagluntad nga grass fire kahapon sa Haro. BFP nagapanawagan sa publiko nga likawan ang pagpanutod. Si John Sala nakatutok. Ini ang malapnagon nga halit sang nagluntad nga grass fire kahapon sa bahin sang barangay Balantang, Haro. 4,500 square meters ang kabugusan nga area nga nahalitan sang sunog. Maswerte man nga wala sa mga pamalay sa palibot sang bakante nga lote. Sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection Iloilo City, posible nga may nagdabok sang mga basura kung mga layang nga dahon sa lugar kagin pabayaan. Since gid sa sir sa tunga-tunga sang open field mo. So kag di wala man alagyan, wala man nato isa namon nga posible basi man ang dabok bala since may na-observe kami ito may mga garden before sang grass fire or lapit dito sa grass fire. Wala man sang may nahalitan nga mga kasapatan o kung mga propiedad sa sunog. Sunod sa Chief Investigator sang BFP Iloilo City, masaming nga generason nga bangod sa mainit ka tiyempo nagaluntad ang grass fire. Apang pagklaro sang BFP, nagaluntad ang grass fire bangod sa irresponsable nga disposal sang basura. Kaysa mang after sang pangutod nila muna dabukan galing kay tiiban bangod baskugang hangin muna nga di nila makontrol liban bisag paghungod nga pagdabok may chance man ang paghaboy sang sigarilyo so dapat maging responsible man kati may baga gid saya mo. Hugot nga nadumilian ang pagdabok bangod magluwa sa peligro nga dala sini, nagahalit man ini sa palibot kag sa mga tawo nga may asma o kunhapo. Sa mga tuig, 3 ka insidente na sang grass fire na record sa syudad sang Iloilo. Upod kay Senador Duque, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, nakapauli na sa ilang mga pamilya ang 67 ka OFW sa Middle East nga taga Western Visayas kag Negros Occidental. Sa post ang Overseas Workers Welfare Administration 6 ang Marso 16, ginabiabi ang mga OFW sa Iloilo International Airport. 28 diri ang halin sa probinsya sang Iloilo, 9 sa Capiz, 7 sa Antique, kag tag-4 sa Iloilo City, kag Aklan, kag 1 naman sa Guimaras. 14 naman ang taga Negros Occidental. Ginhatagan sang Overseas Workers Welfare Administration 6 sang assistance sa mga nagpauli nga OFW kasubong sang hotel accommodation, airline tickets pakadto sa ila probinsya, pagkaon kag pamasahe.
Sa mga kapuso naton sa Banwasang Ilog, maghanda bangod maki-celebrate sa Kisi-Kisi Festival ang inyong paboritong nga kapuso artists. Bantayan sa Kapuso Fiesta sanday E.A. Guzman, Shaira Diaz kag Allen Ansay. Live na live sa March 24, 6 p.m. See you sa Ilog Municipal Grounds. Nako, sobrang excited na kami maki-fiesta sa inyong Kisi-Kisi Festival. Kaya naman magkita-kita tayo this Tuesday. See you there mga kapuso! Mga kapuso, kung healthy kag successful ang pagbata sang imo hinuptanan nga baka, sigurado tuman ang imo kalipay. Gani doble ang kalipay nga nabatyagan sang mangunguma nga si Joel Escamos matapos nga nagbata sang kapid ang iya hinuptanan nga baka sa barangay Awang, Miag-Aw, Iloilo. Isa ka lalaki kag isa ka babae ang kapid nga baka. Sunod sa Miag-Aw LGU, magluwas nga tumalagsahon lang nga kapid ang bata sang baka. Isa man ini ka maayo nga patimaan sa pagpadamo pa sang native breeds sang ukon nga kasapatan sa banwa. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Patay ang 47 anyos nga si Noriel Jocampo matapos gintiro sang yaman lang kasi Mario sa Barangay East, Villa Flores, Mayon, Capiz. Natabo ang insidente Marso 15 sang kaagahon sang ginsulod ni Noriel sa Ebalay ang 28 anyos nga si Kerwin J. Tunguan, isa ka CAFGO member. Gilayon niya inigintiro nga naigo sa natuo nga abaga. Apang natigayon nga maagaw ni Kerwin ang armas ni Noriel kag ang gingamit man sa pagtiro sa iya. Binawian sa kabuhi si Noriel bangod sa igo sa agtang. Na-recover naman sa kapulisan ang armas ang napatay nga isa ka 45 caliber pistol. Sa karong confined sa isa ka ospital sa Roa City si Kerwin, samtang ginapanghanda sang kapulisan ang nagakaigo nga reklamo nga igapasaka batok sa iya. Bangkay na sa masapuan ang 83 anyos nga senior citizen nga si alias Erlinda sa suba sa Barangay Bukana sa Banwasang Ilog. Base sa pagpangusisa sa kapulisan, posible aksidente nga nahulog sa taytay ang biktima kag nagtupa sa suba kag nalumos. Nagapati man ang pamilya nga wala sang foul play sa natabo suno sa kapulisan. Nag-angkon sang gas-gas sa tiel ang 25 anyos nga si alias Jazz. Ini matapos makabonggo ang motorsiklo nga ginadala sa isa ka SUV sa barangay na Mukuntigbawan. Ang SUV ang ginadala sang isa ka 72 anyos nga babae. Pahayag si sa news team, iya nakitaan nga nag-iisi-isi ang motor nga iya nasugata. Sang malapit na lang sa iya, nagsaylo ini sa iya nga lane. Iya pa inigintuyo nga likawan apang nalabot sa gihapon. Magluwa sa motor, may isa pagid kasalakyan nga nasa gaira ng SUV. Lunsay wala naghatag sang pahayag ang mga imbolbado sa aksidente. Mga kapuso, yari na mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa pag-apin ni Mitena sa mga sangre, mangin paagi inibala para makuha ang ila pagsalig. O kon mangin rason sang dugang nga pagduda. Bantayan nina 8:05 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ang 24 oras. Samtang sa piyaksang nagapadalom o kung nagadalom na nga pagtamdanay isang grupo na Joey kag Andrew, ano bala ang matukiban kay Jean Ho? Paano bala siya konektado kay Teresa? Makaapekto bala ini sa mga plano sang grupo? Bantayan ina sa Never Say Die, 8:55 p.m. sa GMA Prime. Mga kapuso, pila ka manug baligya sang utan sa Iloilo City nagpasaka sang presyo bangod sang epekto sang padayon nga pagtimbuok sang presyo sang gatong. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Mabatsagan man sa sektor sang agrikultura ang epekto sang pagmahal sang presyo sang gatong. Ang pila ka vendor sa mga utan sa Iloilo City nagpasaka sang 10 tubto 20 pesos kada kilo sang pila ka produkto. Ang Bombay nga 80 pesos lang kada kilo sang nagligan ni semana, subong 100 pesos na. Halin sa 100 pesos, 120 pesos na ang kada kilo sang presyo sang ahos. Inimangod kuno sa dugang nga gasto sa pag-transport sa mga produkto. Halimbawa sa repolyo, halin sa 680 pesos kada bag, nahimo na ini 740 pesos kada bag. Nagmahal naman o mahal gasolina. Ang akong kargador, akong tricycle, o dira ko kita yakwaon. Siyempre, mapasaka man ko kay
mahal to akong kuha. Apang may pila man ka vendor nga wala nagpasaka sa presyo, bangod wala man sa pagtaas sa ila ginakuhaan sa inog baligya. Pero kung magpasaka sila ba? Papasaka man kami kung taas sila at presyo, kung di patasan man namon de. Samtang, mapilitan na kuno nga magpasaka sang top 10 peso sa mga nagabaligya sang karne sang baboy. Inimangon nagpasaka man sang presyo ang kada kilo ang ila supplier. But silingon kung sa 40 kilo nga baboy, 400 pesos ang dugang sa ila kapital. Nga bawiyon man sa mga konsumidor agod makaginansya. Paminsan ron nanay na kung pasaka ako kung do pigado gin man. Di ba pasaka ako. Kibla mo ang baboy nga daan sa sagwa barato kumpare sa amon diri mo. Mapirde ka man nakaroon kung di ko pasaka kahit siyempre mataas ang kapital. Adlaw-adlaw man ang monitoring sa Department of Agriculture 6 sa mga utanon kag meat products sa Western Visayas. Buligay lang kita subong no kay crisis giit kag kung pwede kita matanong-tanong man sa likod balay naton o sa mga misitira. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, mas nagahinay na subong ang epekto sang amihan kag magagmay nga bahin sang pungsod na lang ang malabot. Sa Northern Luzon na lang kag sunod sa pag-asa posible pa maghinay sa mga masunod nga inadlaw o konsimana. May tsansa man sang localized thunderstorms sa nabilin nga bahin sang pungsod. Sa datos ng Metro Weather, manubo ang tsansa sang ulan sa Western Visayas pero sa iban nga bahin sang Negros Island region posible ang lapta-laptang nga ulan. Mga kapuso, hindi lang mga tao ang pwede makilig kung kantahan, kundi pati mga fur babies. Sa Iloilo City ginharana sang fur mom nga si Mary, ang iya hinuptanan nga kuring. Feel na feel niya ang version sang kanta nga Alaga, bangod gin isla niya ang pila ka linya sang song para ihalad sa mga kuring. Gin kalingawan sang netizens ang iya version, bangod nakarelate sila kuno bilang fur parent. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental subong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kagibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.